Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Has been excused. The defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Drug war victims emosyonal matapos ang desisyon ng International Criminal Court na ibasurang muli ang pagkwestiyon ni former President Rodrigo Duterte sa jurisdiction sa kanyang kaso. Kampo ni Digong, inasahan na raw ang desisyon sa umano'y big catch ng ICC. The court is at the present moment in time in existential crisis. Palagay ko, ang pinaka-remedyo na lang dyan, magkaroon ng pressure sa iba't ibang bansa. Matapos ang pagdinig sa Kamara kahapon higil sa kanyang impeachment, Palasyo kinumpirmang nagbabalak umalis ng bansa si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, ayon kay VP Sara, late ang travel authority mula sa Malacanang. Precautionary hold departure order laban kay Leyte Congressman at former House Speaker Martin Romualdez. Inilabas na ng Sandigan Bayan. Romualdez nagbantang isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman at hindi raw papayag na maging fall guy sa umano'y korupsyon ng iba. Malacanang may sagot sa patutsada ng pinsan ng Pangulo. At super viral Wattpad novel na My Husband is a Mafia Boss, isa ng video series. Ang mga bida niyan makakasama natin dito sa studio live. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga This has been my guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan ang isang lalaki sa Northern Samar matapos pagtatagain ng kanyang live-in partner nang dahil sa hapunan. Habang sa biliran, patay sa pananaga ng sariling kapatid ang isang ginang nang dahil naman sa presyo ng sabon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nauwi sa pananaga ang away mag-live-in partner sa Northern Samar. Nagpapagaling pa ngayon ang isang lalaking pinagtataga ng sarili niyang live-in partner sa kanilang bahay sa barangay Perla, Lawang. Nagkainitan ng dalawa matapos magalit ang biktima dahil hindi umano siya tumutulong sa paghahanda ng hapunan. Dahilan para ihagis ng lalaki ang kanyang cellphone. Nandilim umano ang paningin ng babae, kaya kumuha ng itak saka pinagtataga ang kinakasama. Nadala sa ospital ang lalaki na inoobserbahan pa ngayon. Giit naman ang babae. Napuno na rin daw siya dahil sa ilang beses na pananakit sa kanya ng biktima. Iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Sa Kaibiran, Biliran, isang bar ng sabon ang nagbitya ng kamatayan ng 40 anyos na ginang. Ang salarin, mismong kapatid niya na 25 anyos. Sa investigasyon, gabi pa bago ang insidente, nagkaroon na ng sagutan ng dalawa dahil umano sa mataas na presyo ng sabon na ibinebenta ng sospek sa biktima. Kinaumagahan, mataas pa rin ang tensyon na nauwi sa pananaga gamit ang panabas. Nasawi ang ginang habang naaresto ng sospek na tumakas matapos ang insidente. Nahaharap siya sa kasong homicide. Sa tagaan din nauwi ang hindi pagkakaunawaan ng magkakapitbahay sa Sag-ang La Castellana, Negros Occidental. Lumalabas na nagsimula ang sagutan sa pagitan ng dalawang pinakabatang lalaki, edad 24 at 18, nang sumingit ang kanilang mga kaanak. Sugatan ng 6 na sangkot na agad dinala sa ospital. Ayon sa ilang residente, problema na noon pa ang isang pamilyang sangkot na kilalang hanap gulo. Patuloy ang pag-iimbestiga ng mga pulis dito. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hatid ang mukha ng balita. Babala sa mga naiengganyong sumali sa mga online paluwagan. May mga taga-Isabela kasi na nabiktima ng tinatawag na leksyon paluwagan. Kung ano yan, magbabalita si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Trending itong
magpakulong lechon paluwagan sa Isabela City. Nakapromo pa nga raw, kapag early payment, may additional bilaon ng palabok at kakanin. Yun nga lang, noong araw na kuha na ng lechon, biglang puro rason na yung mga hinulugan ng residente. Ang OFW si Cyril, surprise sana ang palechon sa anak. 15,000 pa naman ang hinulog niya para dyan. Nung natapos ko na pong bayaran, ni-remind ko po siya, ma'am, ganito po ha. Sabi ko ganun sa kanya, sa April 6 po yung event ko, Thanksgiving ng anak ko. Tapos nag-chat po siya sa akin. Sabi niya, ma'am, dito po kasi ako sa Baguio. Sabi niya, pwede bang paki-adjust mo na lang yung ano mo? Sabi niya sa akin, ha? Bakit ako yung mag-a-adjust? Sinubukan niya rin humingi ng refund, pero panay bukas na lang. Nung mag-imbestiga siya, nalaman na di lang siya ang nabiktima ng lechon paluwagan. Nag-post po ako for awareness na kung kilala niyo po ito, paki-PM po ako. Kung kilala niyo si Native Lechon, paki-PM po ako. Sabi ko, ang dami pong nag-reach out sa akin na niloko niya. At hindi lang customer ang naloko, pati supplier ng baboy na panglechon, nadali rin. Noong una kasi, mo-order ako sa kanya ng lechon. Binibigay naman niya. Baka gusto mong kumain ng baboy, may lilitsunin ako, sabi ko sa kanya. Mga 1 week, nag-text, sir, baka pwede mo pautangin ko muna, after 2 weeks babayaran kita. Sabi. Di nakuha niya. Hindi naman na siya nagbabayad. Hindi na. After 1 month, 2 months. Umabot na daw sa baranggayan ng kaso, pero ang babaeng pasimuno ng paluwagan, puro pangako pa rin. Pag-amin ng kapitan ng Barangay Malig, noong nakaraang taon pa raw sila nakakatanggap ng reklamo ukol dito. Ang problema, hindi raw siya ang humaharap, kundi ang ina nito. Noong 2025, nangyari pala noon. Kaya lang huminto. Dating gawain na. Talagang pati yung asawa niya, yung asawa ng babae na yun, umi-scam. Yun na nga, problema eh. Sinubukan namin kuhanin ang panig ng tao sa likod ng lechon paluwagan, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa ngayon, bukas pa rin daw ang barangay sa mga gusto pang magreklamo para sa posibleng areglo. At kung hindi masolusyonan, dadaanin raw ito sa usaping legal. Para sa 1PH, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Pinagtibay ng International Criminal Court ang kanilang jurisdiksyon sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na raw yan ikinagulat ng kampo ni Digong dahil big catch umano siya para sa ICC. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Naging emosyonal ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs matapos ibasura ng International Criminal Court ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng tribunal sa kanyang crimes against humanity case. Lahat ng 4 na argumento ng depensa ni Duterte ang ibinasura. Kabilang dito ang kawalan umano ng jurisdiksyon at maayos na investigasyon. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Kaya tuloy rin ang proceedings ng ICC laban kay Duterte. Minimum of 3 years, maximum of 10 years. Ganyan po ang mga hearing sa ICC. Alam natin na mabusisi, maburiri yan at masisigurado ka naman na pulido yung magiging desisyon nila. Ang nadadama namin, closer to 3 years than 10 years yung desisyon. Sunod na aabangan ang confirmation of charges na nakatakda bago matapos ang Abril. Dito malalaman kung matutuloy sa paglilitis ang kaso. Ayon naman sa kampo ni Duterte, hindi na nila ikinagulat ang desisyon ng ICC na nahaharap din sa kontrobersya. Maituturing daw kasing big catch ang dating Pangulo. The court is at the present moment in time in existential crisis. What would the practical effect of this decision today have been if it had gone our way? Essentially, it would have voided the court's docket. There would have been nothing left for this court to do. Disbayado naman si Senadora Amy Marcos sa desisyon ng ICC sa jurisdiction sa kaso ni Duterte. Isinantabi raw kasi nito ang withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute. Kahit si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, inasahan na raw ang desisyon ng ICC. Palagay ko, ang pinaka-remedyo na lang dyan,
magkaroon ng pressure sa iba't ibang bansa kaya na ginagawa ng Hapon. Yung isang diplomat ng Hapon. Kung maraming ganyan, baka pa-pressure ang ICC na tingnan nila yung kanilang kaso. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang muka ng balita. Para himayin ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber sa jurisdiction challenge ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama natin si Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel at Common Legal Representative for Victims. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Andres. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Attorney Andres, gaano po kahalaga ang naging desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura itong apela po ni dating Pangulong Duterte at malinaw na po ba na ito na ang huling usapin pagdating sa jurisdiction o may natitira pa bang legal na hakbang ang kanyang kampo bago po umusad ang proseso sa pre-trial chamber? Napakamahalaga, Cheryl, yung naging desisyon ng Appeals Chamber na nagsasabing kinukumpirma nga ang jurisdiction ng ICC. Dahil, ibig sabihin lang nito, bawal po ang iwas pusoy. Bawal po mga bansang parte ng Rome Statute na basta na lang po iiwas sa mga obligasyon nito sa pamamagitan ng pag-withdraw kung meron na pong investigasyon ang prosecutor. Kaya mahalaga po ito dahil ibig sabihin tuloy-tuloy na po ang magiging decision ng pre-trial chamber next week sa confirmation of the charges naman po. So kung susumahin po natin, Attorney Andres, settled na ba yung jurisdiction issue? O meron pa bang pwedeng kung saan pwede pa erase ito pang anumang susunod na argumento po ng kanilang kampo? Opo, settled na po. Final na po ang naging desisyon ng Appeals Chamber na meron ngang jurisdiction ang ICC sa prosecutor versus Duterte at wala na pong remedyo na natitira sa defense dahil wala pong MR sa ICC. Appeals Chamber po ang pinakamataas na chamber po ng ICC. Attorney Andres, nabanggit po ng ICC na moot ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya ay palayain. Ano po ba ang ibig sabihin nito sa simpleng paliwanag? Okay, linawin ko lang po kasi meron po sa apila ng depensa na hinihingi din nila na kung sabihin nga na walang jurisdiction ay ipalayain din si Mr. Duterte. Ngunit dahil sabi po ng Appeals Chamber, merong jurisdiction ng ICC, moot in academic na rin yung kanilang panalangin sa appeal na i-release si Mr. Duterte. Kaya tuloy lang po na nakadetain si Mr. Duterte sa ICC custody. Ngayong resolve na po ang usapin sa jurisdiction, ano na yung susunod na hakbang sa pre-trial chamber? Ang susunod na hakbang, Cheryl, ay hinihintay po natin ang desisyon ng pre-trial chamber. Kailan po ito? More or less, sa April 30 pong pinakahuling araw, pwede pong earlier than that. Ano bang magiging decision? Whether or not itutuloy nga po sa trial proper yung 3 counts laban kay Mr. Duterte. So, ito na po, dito natin malalaman yung eksaktong proseso na dapat abangan po ng publiko. Opo. At ang malalaman natin kung itutuloy na nga sa trial proper kasi alahanin natin, pre-trial pa lang po ang nangyayari before the ICC. Kaya mahalaga pong magiging decision next week ng pre-trial chamber. Mas kaklaruhin ko lamang po, Attorney Andres, so ito na yung stage kung saan tinitimbang kung may sapat na ebidensya para umusad po ba yung trial at may timeline po ba tayo na dapat bantayan? Tama ka dyan, Cheryl, tinitimbang kung may sapat na ebidensya para ituloy sa trial proper. Now, let's say, hypothetical po ito, pero inaasahan po talaga ito ng mga biktima na ma-confirm lahat ng 3 counts laban kay Mr. Duterte. Let's say, na-confirm, hopefully, magkakaroon po ng tinatawag na preparation for trial, magkakaroon po ng preparasyon ng mga parties at participants. Kung saan it will take po mga 6 months, 6 na buwan, hanggang 1.5 years. So hopefully kung ma-confirm nga to trial, ang pinakamaagang start po ng paglilitis ng trial ay October of this year
or ang pinaka-latest po ay mga October of next year po. May implikasyon po ba yung desisyong ito sa mga sinasabing posibleng co-perpetrators gaya ni na Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, o hiwalay na usapin po ito? Malaking implikasyon, Cheryl, nung appeals chamber decision na nagkukumpirma ng jurisdiction. Kasi ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon ng Office of the Prosecutor dun sa mga 8 co-perpetrators na napangalanan, including si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Kaya tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan natitigil dahil meron ngang jurisdiction ng ICC. Ano-ano po yung tinitingnan ng ICC, Attorney Andres, para masabing may substantial grounds upang ituloy yung kaso sa trial? At base po sa inyong karanasan, gaano kalaki yung posibilidad na umabot nga ito sa full trial? Well, sinabi ko naman doon sa confirmation of charges hearing na hindi naman natinag ng depensa yung mga napresentang ebidensya ng prosecution. Bagkos, sapat na sapat pong ebidensya kasi ang Exhibit A po ng prosecutor na pinakita po nila ay no less than mga public statements po ni Mr. Duterte na nagsasabing patay, patay, patay. Kaya ito po ang mga pinakainam ng ebidensya at marami pa pong mga iba pa pong ebidensya. Kahit po hindi na nabasa ng publiko, napresenta po ito through written submissions po sa pretrial chamber. Kaya sa tingin po namin, sapat na sapat po yung ebidensya na magkaroon po ng substantial grounds to believe na dapat po ito ituloy sa trial proper. Pag po sinabing substantial grounds, Attorney Andres, gaano po ito kalapit dun sa actual conviction? At ano po yung kadalasang dahilan kung bakit hindi umaabot sa full trial ang ilang kaso po sa ICC? Atong substantial grounds to believe, obviously, mas mababa po ito sa tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Kasi kung trial proper na po, proof beyond reasonable doubt na po. Yan pong pinakamataas na antas ng ebidensya. Pero dito po sa pre-trial, substantial grounds to believe lang. Now, ano pa bang magbibigay ng rason para, let's say, na hypothetical, hindi makonfirma kung mapapakita nga na walang widespread or walang systematic attack against the civilian population. Kung makikita na parang random lang ito. Ngunit, gusto ko pong i-emphasize na yung prosecutor napakita naman na hindi po random. Kasi kada po salita ni Mr. Duterte ay may mga patayan pong nangyayari. Kaya klaro po na widespread at systematic po ang mga patayan under the Duterte War on Drugs campaign. Attorney Andres, may epekto po ba yung kasong ito sa soberanya ng Pilipinas? Gaya ng sinasabi po ng ilang kritiko, paano po ito dapat maintindihan ng publiko? Wala pong adverse na epekto sa soberanya ng Pilipinas. Bakit? Kasi po, kaya po nagkaroon ng investigasyon at kaya po nagkaroon ng eksaminasyon ang prosecutor dahil na rin naging parte po ang Pilipinas ng Rome Statute. At naging kasal po ang Pilipinas sa Rome Statute because of its act of sovereignty. Ngunit, sa kasamang palad, wala pong ginawang investigasyon ng Pilipinas, walang investigasyon na kriminal doon sa nangyaring crimes against humanity sa Duterte War on Drugs. Kaya, yung pong dahilan na nahimasok po ang ICC. Bakit, Cheryl? Kasi talagang matindi po yung object at purpose ng Rome Statute. Tinatag po ang ICC para po putulan ang mga impunity ng mga perpetrators ng international crimes at para po ma-prevent ang mga international crimes pong ito. Sa mas malawak na pananaw, Attorney Andres, ano yung epekto ng kasong ito sa pananagutan ng mga lider, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Ibig sabihin po nitong desisyon na to ng Appeals Chamber, Cheryl, ay lahat po ng mga state parties po ng ICC Rome Statute, 125 po sila, ay hindi lang po basta-basta makaka-withdraw kung ayaw po nila ang nagiging examination at investigasyon ng prosecutor.
Ikalawa, ibig sabihin, bawal pong iwas pusoy. Dahil naging parte po ang mga bansang ito sa ICC Rome Statute, meron po silang responsibilidad under the ICC Rome Statute. At ikatatlo po, kahit pa po sa withdrawal, accountability still exists. Kaya sa madaling salita, impunity does not pay even in withdrawal. At sa puntong ito, ano po ang pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko bago ang inaasahang susunod nga na hakbang ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte? Dapat pong paghandaan at tingnan po ng taong bayan ay kung ano pong magiging desisyon ng pre-trial chamber. Sa next week po yan, wag po nating asahan na magkaroon ng public hearing. Ito po ay in the form lang po in a written decision. Mababasa po natin sa public ICC website po. Doon po makakasaad kung tuloy nga po ito sa trial proper. Marami pong salamat, Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel at Common Legal Representative for the Victims. Samantala, nag-issue na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Leyte 1st District Representative at former House Speaker Martin Romualdez bilang tugon ito sa hiling ng Office of the Ombudsman. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ibig sabihin ba nitong PHDO ay hindi na talaga pwedeng lumabas ng bansa si Congressman Romualdez? Tama ka dyan, Cheryl, no? Hindi na nga pwede na lumabas ng bansa at si dating House Speaker Martin Romualdez ay matapos katigan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na labasan ito ng Precautionary Hold Departure Order. Lumalabas kasi, no, Cheryl, no, na iniimbestigahan si Romualdez dahil sa posibleng plunder, graft, indirect bribery and money laundering mula sa alegasyon ng kickback scheme mula sa flood control projects ng pamahalaan na umabot umano at posibleng umabot umano sa 56 billion pesos. Naniniwala ang ombudsman na ang dating House Speaker Cheryl ang umano'y mastermind nito. May flight risk din umano si Romualdez at may posibilidad na takasan umano nito ang pag-aresto at pag-usig sa kanya. Pero paglilinaw lamang, Cheryl, wala pang formal na kaso sa mga hukuman ng bansa si Romualdez at nasa preliminary investigation pa ang mga reklamo laban sa kanya. Pero sa kabila niyan, inutusan na ang Bureau of Immigration na isama ang pangalan nito sa hold departure list. Arles, may tugon na ba rito ang former House Speaker? Cheryl, kinikilala ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang hold departure order no, na inilabas ng Sandigan Bayan. Kinumpirma rin nila na nandito pa nga sa Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez at anila, iginiit nila na in good faith din daw ang pagpapaalam nito sa House of Representatives at DOJ para sa anilay long overdue medical check-up nito sa Singapore. Gagamitin din daw nila, Cheryl, ang anumang mga legal remedies upang questionin ang precautionary hold departure order. Haharapin din umano ni Romualdez ang alegasyon laban sa kanya. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. Arles, dinidinig din uli ngayon yung petition for bail ni former Senator Bong Revilla at may mga iba pang pangalan na nasiwalat na napadalhan din daw ng mga delivery ng pera mula sa flood control project. Sino-sino sila? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero ngayong araw dapat ay nakatakda na humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pero nabigo ito no, matapos hilingin ng kampo nito na ipagpaliban ng kanyang pagharap dahil sa iniindang chronic rhinosinusitis, follicular pharyngitis at acute bronchitis. Kinumpirma yan, Cheryl, ni Dr. Warlin Basuela, Medical Officer ng Sandigan Bayan na meron nga itong karamdaman at inutusan pa din ng Sandigan Bayan sa kabila niyan, Cheryl, no, na kailangan humarap si Bernardo bukas dito at tumestigo. Bukod pa dyan, Cheryl, tira naging safety deposit box daw ang Diamond Hotel basement parking lot sa Maynila. Dito kasi umano iginagarahe ang mga sasakyan na pinaglalagyan at pinang-deliver ni Bernardo ng kahon-kahong pera na minsan ay inilalagay pa sa maleta. At ayan nga, no, yung
isinalaysay mismo ng testigo ng prosekusyon na si Virgel Niño Garcia na dating driver ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa cross-examination, kinumpirma ni Garcia na inutusan mismo siya ni Bernardo na i-deliver ang mga kahon sa White House compound ni Revilla sa Cavite. Nakita niya roon umano si Revilla pero nilinaw na wala siyang larawan na magpapatunay dito. Hindi niya rin daw nakita na ito mismo ang tumanggap ng kahon na naglalaman ng mga pera. Pero Cheryl, yung nabanggit mo na iba pang mga opisyal ng pamahalaan, kasama din yan sa mga nabanggit no. Nagbigay din daw sila ng delivery kay dating kay kasalukuyang senador Jinggoy Estrada, isang beses yan sa San Juan kung saan 12 kahon ang kanyang i-deliver, and then ganun din kay dating DepEd Undersecretary Trike V. Olivar na kung saan umabot nga no sa 3 beses na nag-deliver dito. Gayon din kay Carlene Villa at dinescribe niya pa nga ito, Cheryl, no? Kasama din sa mga pinag-deliver niya umano si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, maging kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa 15 mga kahon ang kanyang dineliver. Cheryl, bukas yung inaasahan na huling araw ng bail hearing ni Revilla, no? At inaasahan nga na by first week or second week ng Mayo ay magkakaroon na ng desisyon kung pagbibigyan nga ba ang dating senador at mga kapwa-akusado nito na pansamantalang makalaya habang nililitis ang kanilang mga kaso. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Sa iba pang balita, humihingi na rin ng aumento sa sahod ang mga manggagawa sa Metro Manila kasunod ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Kaninang umaga, formal nang naghain ng fair hike petition ang grupong kapatiran ng mga unyon at samahang manggagawa sa NCR Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ang hiling nila, 200 pisong aumento sa arawang sahod sana dahil desperado na raw sila sa sobrang taas ng mga bilihin. Sa ngayon, nasa 695 pesos ang minimum wage dito sa Metro Manila. Walang timeline na ibinigay ang wage board kung kailan nila ilalabas ang desisyon sa naturang petisyon. Ang gasolina po ay pataas ng pataas, kaya marami na po nagtatanong sa akin, worth it ba mag-electric vehicle or iiwan ko na lang po ang aking lumang sasakyan? Yan ang pag-uusapan po natin. Either disingkitan your pambansang world coach, ang EV or electric vehicle po ay hindi lang po trend. Ito na po ang magiging direction ng future. Pero tatandaan na hindi porket uso papasok ka agad. Kailangan alamin mo muna yung timing. Paano malalaman yung timing na ako ay bumili ng EV? Number 1, kapag stable na po ang iyong income. Ang EV po kadalasan mataas po ang siyempre ang cost, 'di ba? Bibili ka ng bago. Kung wala kang stable income, baka mabigatan ka at di mo ma-afford. Pangalawa, kapag mahaba na ang daily travel time mo, kung lagi ka na lang bumabiyahe, di ba dati kasi siguro ang full tank mo nasa 1,000, di ba, per day. O, di ba? Or if not 800 ngayon, naging 1,600 o 2,000 na. So, kung mas matagal ang usage mo, mas sulit talaga ang EV dahil ang masasave mo ay almost 70 to 80% ng iyong gas. Pangatlo, kapag may charging access ka, kung may charging station ka na sa bahay mo, pwede. Pero kung makikicharge ka lang, medyo delikado. Bakit po? Paano kung wala kang pang-charge, hindi na siya tatakbo. Pang-apat, kapag long-term thinker ka, hindi lang po yung, syempre, yung short-term matitignan po natin, kung titignan po natin yung long-term investment. May mga iba nagsasabi, pagka ikaw ay nakatipid, di ba, nakatipid sa ikangang gas, sa long-term, mas makakamura ka. Pero tatandaan din po natin, hindi pa natin alam kung magkano po ang magiging halaga ng iyong battery replacement pagdating ng panahon. Panglima po, kapag may financial cushion ka, anong ibig sabihin yan? Siguraduhin mo bago ka bumili ng bagong sasakyan, may emergency fund ka ba, may ipon ka ba, stable ba at regular ang iyong kinikita bago ka mag-upgrade. Kaya kailan ba dapat mag-invest ng EV? Hindi dahil sa uso, hindi dahil pressured ka, kung handa ka na at alam mo financially at practically makikinabang ka. Sana naliwanagan po kayo kung panahon na kung bago kayo mag-upgrade to EV. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Susunod, kampo ni Vice President Sara Duterte, sasagutin na mamaya ang mga isyong inungkat sa pagdinig ng Kamara hinggil sa kanyang impeachment complaints. Malacanang sinagot na ang mga patutsada ni former Congressman Martin Romualdez.
at American actress-singer na si Jada Facer. Makakasama natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. $6.7 billion pesos. Ganyan daw kalaki ang halaga ng bank transactions ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio ayon sa Anti-Money Laundering Council. Pero ang net worth ng mag-asawa, milyones lang. Ilan lamang ito sa mga naungkat sa pagdinig sa Kamara kahapon hinggil sa impeachment laban sa Vice Presidente. Para sa update, live na magbabalita, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Cheryl, inaasahan ngang isang pagdinig na lang ang gagawin ng House Committee on Justice bago magdesisyon tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa hearing kahapon, nahalukay ang umano'y red flag bank transactions ni na VP Sara at asawa niyang si Attorney Mans Carpio na hindi tumutugma sa salin ng bise. Mula sa higit 7 million pesos noong 2007, umakyat sa 88 million pesos ang net worth ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Base ito sa kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na dinala ng Ombudsman. Sakop nito ang termino ni Duterte mula noong alkalde siya ng Davao hanggang maging vice-presidente. Pero noong 2019, tumigil ang bise na ideklara ang detalye ng kanyang cash on hand at bank deposits. Kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Sa pagharap naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, kinumpara nila ang red flags sa bank transactions ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na umaabot ng 6.7 billion pesos. Base sa record mula 2006 hanggang 2025, mayroong 630 covered transactions ang mag-asawa at 33 ang na-flag na suspicious. Ang covered transaction ay yung single deal na higit 500,000 piso sa loob lang ng isang banking day. Otomatiko itong nire-report ng bangko pero hindi nangangahulugang may mali sa transaksyon. Habang ang suspicious transaction ay walang minimum account. Nire-report ito ng bangko dahil sa nakitang red flag. Kabilang ang hindi tumutugma sa profile ng kliyente, hindi malinaw na pinagmula ng pera o kaya'y posibleng structuring para hindi ma-detect. Sa mag-asawang Duterte Carpio, 3.77 billion pesos ang dumaan sa account ng bise, habang 2.99 billion pesos ang naiugnay kay Attorney Mans. Kaya para sa mga mambabatas, questionable ito, lalo't milyones lang ang nakadeklarang net worth ng bise. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Sa 2024 SALN po, nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Giit naman ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na kaalyado ng mga Duterte, kung walang court order, hindi pwedeng ipasabina ng komite ang umano'y suspicious transactions. Kinontra naman yan ni Akbayan Representative Chal Jokno. We have to emphasize this, that the bank secrecy law itself provides, and I quote, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, just like the AMLA law, except in cases of impeachment. Iba po yung exception sa court order sa exception in cases of impeachment. And I believe that the reason is very clear because we are here speaking of accountability of public officers.
Matatandaang noong 2012, natanggal sa pwesto si Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi na deklarang assets sa kanyang SALN. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, napatalsik din noong 2018 si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng co-warranto petition dahil sa kanyang SALN. Sa paggulong pa ng hearing, isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na may pera mula sa drug lords na pumasok sa pamilya Duterte. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Tinatayang aabot daw ito ng 2.4 billion pesos mula 2003 hanggang 2016. Cheryl, mamaya namang 2:30 ng hapon ay inaasahan na ngang magsasagwa ng press conference ang kampo ni Vice President Sara Duterte para magsalita naman tungkol pa rin dito sa impeachment laban sa kanya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sumagot na ang palasyo sa mga naging pahayag ni former House Speaker Martin Romualdez. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Cheryl, hindi raw saklaw ng Malacanang kung ano ang mararamdaman ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung makatutulong raw ito sa investigasyon, kaugnay nga ng maanumalyang flood control project, mas gugustuhin daw nila yan para mapanagot ang mga dapat mapanagot. Doon naman sa binanggit ni Romualdez na command responsibility, na ang command responsibility ay nasa executive branch at wala sa Kongreso, iyan naman daw ang dahilan kung bakit nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ng investigasyon sa flood control anomaly. Hindi raw yan tinulugan at walang cover-up. Natanong na rin si Castro kung kumusta ang relasyon ng Pangulo at ng pinsan na si Romualdez. Ang sabi ni Castro, sa kanyang personal na pagkakaalam, wala raw siyang nakitang nag-usap ang magpinsan. Hindi rin daw niya nakita na nag-communicate ang dalawa. Cheryl. Meron ding pepetisyon na magpa-physical exam si Pangulong Bongbong Marcos. Anong tugon ng palasyo dito? Cheryl, kung iuutos daw ng Korte Suprema, magkokomento or tutugunan daw yan ng palasyo. Tinanong natin ano ba yung magiging laman or detalye nung ibibigay nilang komento. Sa ngayon, hindi pa lang din daw nila yan mailalabas at sakaling maisumite na at saka lang i-disclose ng Malacanang yung magiging laman ng kanilang komento. May update na rin ba kay former Congressman Zaldico? Patuloy ba ang ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic? Cheryl, patungo nga doon si DOJ Secretary Frederick Vidano. Sa ngayon, kung ano daw yung magiging aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa mapagkakasunduan ng Pilipinas at Czech Republic kaugnay nga ng pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico. Pero kung Pilipinas daw ang tatanungin, Cheryl, confident sila na masabing mapapauwi ito. Pero dahil nga merong involved na ibang bansa, umaasa sila na mangyayari yan. So usapin naman ang planong pag-alis ni Vice President Sara Duterte. May reaksyon ba dito ang palasyo? Ang sabi ni Castro, kailanman daw, Cheryl, hindi tinanggihan yung or wala pa sa record na nag-request at tinanggihan si Vice President Sara Duterte. Kaya para daw sabihin na last minute, hindi raw ganoon yung nangyari. Ang pagbibigay daw ng travel authority, karaniwan ay ginagawa sa Vice Presidente a day before her travel. Pero ang sabi ni Castro, sa gitna nga daw ng krisis sa Middle East, nararapat pa daw ba na nagbabakasyon at ang Vice Presidente? At sa ganyan ng punto, tinanong si Castro kung wala bang kakayahan si Pangulong Bongbong Marcos na pigilan ang pagbabakasyon ng bise. Ang sagot niya, ibigay daw, Cheryl, ang hilig ng walang ligalig. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza. Hola mga kapatid, pang-international ang bisita natin ngayon. At first time nga niya bumisita dito sa Pilipinas. Kasama po natin ang American singer na si Jada Facer. At para yan sa bago niyang kanta, pag-uusapan natin ang
toothpaste. O, diba? Kasama natin siya kayo dito sa studio. Welcome, Jada! Hello, thank you for having me. Welcome to the Philippines! I'm so excited to be here. It's my first time here. So. Yeah, okay. Let's get down to business. Okay, Jada is very well loved ng mga Filipino fans. Lalo na syempre, marami po siyang mga cover na kanta na ginawa na minahal talaga natin. Pero ngayon, inilalaban niya magsulat ng mga sarili niyang kanta gaya ng Toothpaste. Please tell us about Toothpaste. Yes, Toothpaste is the second single off of my EP. And it's just a celebration of love in the little things, you know, when you're with that special person. Even the simple, mundane, everyday things feel so special. Yeah, you know? so it means you share the toothpaste. Yes, sharing the tube of toothpaste. That makes it... How intimate can you get, yes, diba? sharing the Ayan. sink, everything. And you know what? That's what Filipinos love. They love love, Yes. right? I do too, I do too. I'm such a hopeless romantic. Ooh, that's why you jive so well with your Filipino fans. You have a big fan base. Actually, nasa Asia tour po siya ngayon. Nanggaling na siya ng Korea, nanggaling na siya ng China. And dito po yung last stop in the Philippines, right? Yes. And tell us why this is such an important stop for you. I have wanted to come here for years and years, so and connect more with my Filipino fan base. They're so loving and so welcoming, and I wouldn't be here without them. So. Wow. What was the sweetest message that you got from your Filipino fan? Every single comment and DM from them, that we have this like little pen pal thing too that a lot of Filipino fans are on. They send me messages through email. It's just, they're so sweet and they love everything and I love them, so it's amazing. Did you have the chance to meet them here now that you're here in the Philippines? Actually, one of the radio stations I was on just right before this, we did a little meet and greet with a fan that won like this little care package that I put together from all of my Asia trips. So there was like coffee and tea, some headphones and things like that. Oh, that's so nice. Yeah, so I got to meet someone. So what was your goal? And besides, of course, getting in touch with your fans, what did you want to do while you were here? I just want to experience it. I want to eat some good food. I also have a few other collaborations with local artists coming up. Uy. So, Year of the collabs, di ba? Ito talaga yung mga panahon ng collabs. And now, Jada, who are the lucky Filipino artists who will be collaborating with you? yeah, so I'm working with Arthur Miguel on a song. Bongga. Yes, he is so good. And then I'm working with Bugoy Drillin as well. Wow! Great sound. You guys mesh well together. Have you heard their songs prior to meeting them? Yes, they're fantastic artists. Such great original music, such great covers, all around. Their voices are beautiful. So Oh, wow. I'm very excited. Well, when will we expect the single to drop, or maybe the songs? I don't know. We're filming the videos together while we're here, so after that, whenever So it's that happens, happening. it is happening. It yes. is happening before you leave and go back to the United States. Yes. Yes. Oh, we hope to see more of you, Jada. Yes, I would love to come back anytime. I'm planning on coming back later in the year to maybe do some live shows and things like that. So. Drop by again. I would love to. Thank you, Jada. Okay, please, your message to your fans. Thank you so much from the bottom of my heart. I've enjoyed my stay here. I love being here, and I wouldn't be here without you guys. So thank you, thank you, thank you. Thank you! Ladies and gentlemen, Jada! Thank you! Next visit niya, nagtatagalog na siya. Yes! Learn Tagalog. I Salamat! 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 Oo, diba? Maraming salamat. Mga kapatid, may round 2 pa tayo ng chikahan dahil makakwentuhan naman natin mamaya. Joseph Marco at Renes Canyo para sa Viva series na My Husband is a Mafia Boss! Abangan! Nananawagan ng tulong nga ang mga magulang ng isang sanggol na ipinanganak na may tumor sa pisngi. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. May lumalaking bukol sa pisngi ang isang paslit mula Santa Cruz, Haro, Leyte. Ang kanyang gamutan, kinakailangan pang gawin sa Maynila. Nag-iisang anak si David, 5 taong gulang na mag-asawang Baby Jean at Dixon Hamora. Pagkapanganak sa kanya, may bukol na siya sa kaliwang pisngi. Sabi ng mga doktor, ito ay hemangioma o non-cancerous tumor sa mga sanggol. Habang lumalaki si David, nagagawa naman daw niya ang lahat. Pwera na lang pag tinamaan ng allergy. Namumula po ito. Ayun po, nahirapan po ako. Minsan hindi na lang po ako nakakatulog. Kaya humingi po ako ng tulong.
na okay ko na, gumaling na po yung anak namin. Pero hindi kaya ng mga espesyalista sa Leyte ang kondisyon ni David. Sinabihan na sila na pumunta sa Maynila. Doon palang malalaman kung saan ba talaga nag-ugat ang problema at kung paano ang gagawing lunas. Kaya lang wala naman daw silang kakayahan na lumuwas. Mahirap yung buhay namin. Yung asawa ko po is poultry lang po siya. Tapos hindi naman po buwan-buwan nagsasahod siya. Kada harvest lang po. Sana po may tumulong po sa anak ko para madala na po siya sa Manila. Kasi sabi po ng doktor na kailangan po siyang ipakita doon sa Manila sa Jose Reyes. Hindi pa naman po siya namin madala kasi wala pa po kaming pera. Kaya humihingi po kami ng tulong sa mga mabubuting puso po dyan. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Pascual. Hatid ang muka ng balita. Ipinasilip sa Pasig City ang itinayong temporary housing units para sa mga illegal settlers sa lungsod. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ang basura pwede palang bahay. Ganyan ang pansamantalang pabahay ng Pasig LGU para sa mga informal settlers sa kanilang lungsod. Modernong disenyo, eco-friendly pa dahil gawa sa recycled materials. Sa loob ng 80 square meters na pabahay ng Pasig LGU, mayroong kusina, palikuran, dining area at multi-purpose space na pwedeng gawing sala sa umaga at tulugan sa gabi. Pansamantirahan ito habang binubuo ang mga low-rise buildings na titirahan ng mga informal settlers. Gobyerno din naman nagpatira sa kanila doon dati. So hindi makatarungan na basta mo lang silang tatanggalin doon. Kailangan maayos tayo. Andito tayo sa loob nitong recycled temporary housing sa Pasig at mula nga sa pader at sahig ay gawa sa recycled plastic at kasya daw ang 4 na katao na manirahan dito. Mabilis din buuhin ang mga temporary housing na ito. Gawa ito sa mga plastic waste na sumailalim sa conversion process gamit ang reformed plastic technology. Dahil dito, kayang maitayo ang mga unit na aabot lang ng nasa 2 linggo at may lifespan na nasa 20 hanggang 30 years. Bonus na lang na isa siyang sustainable solution. Gawa nga sa recycled materials, mabilis gawin, mas mura pa. Isang replication process ang isasagawa ng Pasig City LGU para maihandog ang mga temporary housing na ito sa mga informal settlers family na voluntaryong lilisanin ang kanilang mga tahanan para sa mga konstruksyon ng local housing project at iba pang proyekto. Kaagapay ng LGU ang Nordic Council at private companies sa paggawa ng mga temporary housing na ito. Sa lumalaking problema sa pabahay, posible kayang isang bahay na gawa sa plastic ang pansamantalang sagot sa problema na ito. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Round 2 na po tayo ng showbiz at napapanood na nga ang adaptation ng hit Wattpad series na My Husband is a Mafia Boss. Oh my gosh, I'm sure dami ng fans sa kabang, lalo na online at sa TV. At kasama nga natin ang mga stars, si Joseph Marco at Ren Iscanio, na nandito po ngayon, napakasipag sa studio para ikwento ang success ng pilot. Congratulations first, guys. Thank you so much, Miss Angie. Grabe, na-achieve ang hirap ng comedy na ginawa mo rito, Ren. Sobra. As in, first time ko gumawa ng rom-com. And satisfying. Kasi ang daming tawang-tawa and lahat sila, positive talaga yung comments and mga reviews. Oo. Si Mafia Boss, kamusta naman yung what was the best comment that you got from your fans? Oh, and fans of the novel itself? Well, nakakataba ng puso kasi sinasabi nila para daw kaming hinugot sa libro. Yeah. Parang lumabas sa libro. Tuwang-tuwa sila. Alam ko, double-edged sword pag ino-offeran po sa yung mga artists natin ng Wattpad series. Lalo na pag may mga ilang million reads ang My Husband. 390 million reads, guys. Sobrang double-edged sword kasi kinakabahan sila sa batikos o pagmamahal na makukuha nila. Pero nakuha niyo yung pagmamahal. So, wow! Congrats, guys. How faithful were you when you were trying to portray, of course, execute your roles? Always faithful. Even direct kasi pinag-uusapan namin bawat eksena ang gagawin namin. But then again, alam mo sobrang nabibilib ako kay Direct Fifth kasi yung element na dinadagdag niya, especially every taping namin, meron kaming nilulook forward na panuorin na
alam namin na pag pinalabas to, wow, this is gonna be a big scene. Yeah. Wow. Also sa mga lines, Miss MJ, as in nag-stick talaga kami, lalo na sa mga iconic lines na nasa book. Sinunod talaga namin lahat. Kasi yun yung kinikrave ng mga readers eh. So kailangan talaga namin ibigay sa kanila. Oo. Wait lang, lilisa ko ng konti. May nag-comment kasi sa isa sa mga interview nyo, ba't daw nung tinatanong ko si Joseph Marco tungkol sa mga rescue cats niya, mas alam mo pa raw yung ilan yung rescue cats niya kaya sa kanya. Anong closeness na ba ito? Kasi lagi po kasi kaming nag-uusap. So, lagi niyang kinikwento lahat din talaga sa akin. So, yun, may idea ako sa lahat ng bagay. Minsan mas alam mo na daw yung sagot kaysa kay Joseph eh. Pero siya yung tinatanong ko daw. Kaya ako na lang po yung tanongin niyo. Wow. But really, how's the camaraderie between both of you, the chemistry? And your friendship feels like it goes beyond the screen. Such a healthy collaboration. Like what I said, I feel like this is the most genuine partnership I've ever experienced. And that's why I'm so thankful na si Ren yung kapartner ko dito. Kasi napaka-challenging talaga ng mga scenes na kailangan namin gawin. And at the same time, iba yung pressure na like what you said, diba? It's an adaptation. So, yeah. Yeah, we're very lucky actually, Miss MJ. Hindi lang sa amin dalawa, kundi sa lahat ng kasama namin. Kasi sobra yung pressure and sobra yung expectation sa mga tao sa book. So parang ang laking bonus, ang laking hinga para sa amin na lahat kami magkakasundo, lahat kami parang hindi nahihirapan to connect with each other, lalo kami sa isa't isa. So parang yung work minsan parang hindi mo nararamdaman na nag-work kayo kasi diba, masaya. Happy set talaga siya. Kahit nga mag-overtime kami, parang sige, okay lang. Minsan nag-stay pa kami, ayoko po muna umuwi, dito na lang po muna ako, ganon. Kung kayo ba naman yung magkasama, the visuals and the, diba, the meaning of, kung bagay, the meaningful conversation, sino bang gustong umuwi? But eto na, guys, please do invite everybody. Of course, my husband is a mafia boss. Palabas na po, episode 2 na po kami. And sana po sa lahat ng hindi pa nakakanood, please download. Yes, of course, Viva One. Please, guys, stream legally, of course, sa Viva One app lang po yan. And sana po, panoorin niyo po ang kada episode every 12 midnight, every Saturday. Mamayang gabi. Hindi, bukas. Tomorrow. Tomorrow, Saturday ng madaling araw, 12 midnight. Thank you so much, Ren and Joseph Marco. At eto na, meron pa tayong iba pang showbiz news ha. Kasunod po ng pagpapakilala sa top 31 finalists ng Miss Universe Philippines, nagbigay ng patikim ang MUPH organization sa mga pasabog na aabangan sa Coronation Night. At syempre, mapapanood po ito sa 1PH. Para bigyan po ng mukhang balita, Mobile Journal Daniel Dial. Isa sa layunin ng Miss Universe Philippines ay Filipina Empowerment. Kaya ngayon Charity Gala Night, ipinakilala na ang top 31 finalists. Pasik laban sa Modern Filipiniana Fashion Show ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines. Dahil Charity Gala Night, isinulong na rin nila ang kanilang advocacies. Hand in hand with economic empowerment and creating job opportunities here is empowering women to really be the pillars of their household, encourage their children to continue their education, and make sure that Filipino society as a whole is able to uplift one another. You know, everything that we do is from our heart and it's out of passion. But none of that will really have any meaning if it's not meant for something good. And every year we do the Charity Gala in order to further the cause of our advocacies that we support. Sa pinakahihintay ng mga announcement, not just 30 but 31 ang top finalists para sa pageant ngayong taon. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na ang mga nakapasok. We are definitely going to work extra harder, as the coronation night is fast approaching. We're strategizing, we're pacing ourselves as well, and we're maximizing our time. We're doing our best. Very, very exciting. And I can promise you that this finals night is going to be different from the years before because we're going to be giving you the best Miss Universe Philippines that you're ever going to witness. Speaking of Coronation Night, aabangan yan dito sa 1PH. We're very happy that 1PH is one of our partners this year. This is going to be a totally tremendously exciting pageant. We have 50 amazing delegates. We have a great stage this year. We're experimenting and trying all these new different things, elevating pageantry the best way we can.
And we know that we're going to come up with the best queen for this year's Miss Universe pageant. Mapapanood ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2026 live sa 1PH sa May 2, 7 p.m. Mga kapatid Bubal journalist Daniel Dayo po, hatid ang mukha ng balita. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay nakasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.